Kinabukasan pagkatapos naming mag-almusal, dinala ko si Marlon sa burol. Alam mo ba, Yak? Diyan sa ilog na yan. Diyan tayo naliligo dati. Diyan din naglalabas si Inay. Wow! Ang ganda ng ilog na yan, Yak. Ang sarap pala sa lugar natin, no? Ano? Gusto mo maligo tayo ngayon? Mamaya na. Puntahan na muna natin yung burol sa likod ng bodega. Sa dati mong trabaho at kung saan lagi kitang dinadalaw. Okay. Malapit lang pala sa bahay natin. Teka. Sandali. Di ba sabi mo nung nagtatrabaho pa ako rito, sumakay ako ng bus patungo sa Mindanao kasi na-stroke na si Inay. Paanong pumunta ako ng Mindanao samantalang nandito pala tayo nakatira? Ha? Dito muna tayo nakatira. At saka, pagkatapos, lumipat tayo sa Mindanao. Ayun, tama, lumipat tayo. At doon na inatake ang Inay. Pagkatapos, lumipat na naman sila pabalik dito. At ngayon, dito na sila uli? Oo. Tama kaya. Tama ka nga. Bakit sinabi mong pinsan natin ang bibisitahin natin dito? Bakit sinabi mong nasa Mindanao ang mga magulang natin nung nasa biyahe pa lang tayo patungo rito? Nakalimutan ko rin eh. Mas maganda pa, tara na. Bilisan mo na ang pag-akyat para makita mo na ang likod ng bodega. Ang paglilihis ko na lang sa usapan. Hindi na ako nakapagsalita. Baka kasi may iba pa siyang maitanong. Nung nakarating na kami sa taas, itinuro ko sa kanya ang puno ng talisay na itinanim niya pero ipinaputol ng may-ari ng bodega. Itinuro ko rin kung saan siya nagtayo dati ng bahay kubo na kung saan ko siya binibisita. Nasa ganun kaming pag-uusap nang biglang may nagsalita. Brad, nandito ka na pala. Dampupogi natin ah. Hanip pang pananamit. Hanip pang kutis. Pang mayaman. Hindi ka na kutis si Q ah. Si Badong pala iyon. Yung gwardyang pumalit kay James. Nandun pa rin pala siya. Akala ko'y umalis na siya roon. Si Badong, James. Ang dati mong kasamaan sa trabaho dito. Ikaw pala si Badong. Nabangkit ka nga nitong utol ko na kasama kita sa trabaho dati. Talaga? Utol mo to? Oo. Bakit ba? Bawal bang tawagin niya akong utol? Kung sa bagay, noon pa man sobrang dikit nyo na sa isa't isa. Parang sobra pa nga kayo sa magutol eh. Alam kong ibig niyang tumbukin. Alam kong alam niyang si James ang unang lalaki sa buhay ko. Saan ka na nga pala nagtatrabaho ngayon, Brad? Ang gara ng pormahan natin ah. Nagara rin ang suit mo. Sa MCG Restaurant, brother. Diyan ka naman nagagwardya ngayon? Ang alam ko mayayaman lang ang mga kumakain dyan. Sikat na sikat ang restaurant na yan. Halos lahat ng syudad may branch sila. Manager siya sa main restaurant nila, Badong. Manager, ha? Paano naman nangyari yun? Manager. Posisyon ng mga matatalino yun. Kung ganun, ipasok mo naman ako ron, brother. Sige, uba. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang naghanap ng CR si Marlon. Itinuro naman ni Badong ang looban ng bodega. Nung kaming dalawa na lang ni Badong ang naiwan, nakangiting demonyo ito sa akin. Lalo kang gumagawa po, Jazim. Naiingit tuloy ako kay James. Palagi na lang akong nauungusan yan. Bastos. Bastos? Di ba dati tuwang-tuwa ka pa? Pero dahil nandiyan na si James, ganyan ka nang umasta. Ako pa ang bastos ka agad ano. Hindi pa pwedeng na-attract lang ako sa'yo. At bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko ah. At ngayong nandito ka na uli. Ako naman. Kaya halika. Hindi na niya ako nabigyan pa ng pagkakataong magsalita. Bigla niya akong hinila papunta sa isang tagong sulok. Pilit niya akong inilalayo sa kinaroroonan ni Marlon. At pagdating namin doon, alam mo ba na-miss kita? Bilisan mo na habang wala pa yung boyfriend mo. Kapag hindi ka pumayag, alam mo kung ano pwede kong ikalat na tungkol sa'yo. Pinilit niya akong paupuin sa bangko. Ano ba Badong, bitawan mo nga ako? Ayoko nga. Ayaw mo?
Gusto mo bang lumabas ang lihim ninyo, ha? Sige na! Sinubukan ko siyang itulak palayo habang nanginginig ang kamay ko. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon, ang paghila ng kanyang kamay sa braso ko. At bago pa man niya tuluyang maisakatuparan ang plano niya, narinig ko ang boses ni Marlon mula sa hindi kalayuan. Malakas, nagmamadali, puno ng kaba. Yak, nasan ka? Bitawan mo nga ako! Yak, nandito ako! Nung nakita niya kami ni Badong sa ganong ayos at hawak-hawak pa ni Badong ang aking buhok, dali-dali niyang sinugod si Badong at pinaulanan ito ng suntok sa mukha. Pero lumaban si Badong. Pinakawalan din niya ang isang malakas na suntok at sapul si Marlon sa mukha dahilan ng kanyang mabilis na pagkatumba. At ang masakla pa, tumama ang kanyang ulo sa isang malaking bato. Hindi na ako halos nakakilos sa bilis ng mga pangyayari at ang sunod ko na lang na nakita ay ang pagbulagta ni Marlon sa lupa at maraming dugo ang tumaloy mula sa kanyang ulo. Yak! 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 Gumising ka! Gumising ka! Ang sigaw ko na halos sumabog ang baga ko sa matinding lakas ng aking pagsigaw. Nasaan ako? Ang nasabi ni Marlon nung manumpalik ang kanyang malay sa loob ng ospital. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagkalito. May 5 oras din siyang nawalan ng malay. Nakabendahe pa ang kanyang ulo pero sabi ng doktor ay wala naman daw siyang nakitang crack sa kanyang bungo. Nasugatan lang daw ang kanyang anit at may natamaang ugat kung kaya ay maraming dugong umagos mula sa kanyang sugat. Nasa ospital ka ngayon, Yak. Ano? Nasa ospital ako? Teka, ang sakit ng ulo ko. Bakit may bendahe to? Ano ba nangyari? Bumagsak ka nung sinuntok ka ni Badong. Nabago kang ulo mo sa malaking bato nung matumba ka. Napuruhan ang ulo mo. Si Badong? Yung kasama kong gwardya sa bodega ng Apaka sa Burol? Nagulat naman ako sa kanyang isinagot. Kompleto kasi. Si Badong, bodega, at ang gwardya. Tama! Tama, Yak! Naalala mo na? Naalala mo na talaga? Bumalik na ba yung memorya mo? Nanumbalik na ba lahat? Oo. Naalala ko na nga. Nanumbalik na ang alaala mo. Masaya ako para sa'yo. Buti naman. Bakit parang naiiyak ka na dyan? Wala. Masaya lang ako na hindi ko na naituloy ang sasabihin. Siyempre tuwang-tuwa ako kasi kapag anong nanumbalik ng kanyang alaala, maalala na rin niya ang nakaraan namin. Masaya ka dahil ano? Na walang nangyaring masama sa'yo. Ayun, tama. Happy ako kasi ligtas ka na. Napangiti siya na parang napawi ng pag-aalala sa kanyang mukha. Parang normal na lang ang pakiramdam niya at tinangkapan niyang bumangon. Sandali lang. Huwag ka muna bumangon. Yun ang bilin ng doktor. Ang totoo, wala naman talagang sinabi ang doktor na bawal siyang bumangon. Gusto ko lang siyang manatiling nakahiga kasi iba na tumatakbo sa isip ko. Bumalik naman siya sa pagkakahiga niya at hindi na gumalaw. Hindi na nagsalita. Behave na talaga. Lumapit ako sa kanyang higaan at sa tabi mismo ng kanyang ulo. Pero ang nangyari ay nung nakalapit na ako sa gilid ng kanyang higaan, ibinaling naman niya ang kanyang paningin sa wall clock. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Oo. At huwag ka mag-alala kung late ka na sa pag-duty mo dahil hindi ka nagwardya sa bodegang yun. Hayaan mo na si Badong doon. May iba ka ng trabaho ngayon. Isa ka ng big time na manager. Kaya nga late na nga ako, Yak. Ang sabi niya habang pilit na bumabangon. At ako na may hinarang ang kanyang dibdib para hindi niya maituloy ang pagbangon. Hindi ka nga late. Hindi ka nagwardya doon. Ano ka ba? Oo, dati gwardya ka. Pero hindi na ngayon. Ano ba yung pinagsasasabi mong hindi na ako gwardya? Oo nga, gwardya ka. Pero dati yun. Gwardya ka dati. Naalala mo na nga, di ba? Alam mo, nakakalito ka na. Gwardya nga ako noon, di ba? Pero hindi na ako gwardya ngayon. Tama ba? Oo, kaya hindi ka late. Wala ka ng pasok dahil nga hindi ka nagwardya ron. Ano bang pinagsasabi mo? Si Sofia. Hahanapin ako noon.
Sinabi ko sa kanya na makakauwi na ako ng alas 8 ng gabi ngayon. Late na ako. Bigla akong nakaramdam ng konting inis. Para bang sumakay lang ako ng eroplano at nung nasa impapawid na kami, bigla rin itong bumulusok at kasama akong nabaon sa lupa sa tindi ng pagbagsak nito. Buong akala ko nanumbalik na talaga ang kanyang alaala. False alarm lang pala. Parang gusto ko tuloy siyang sakalin at iumpog ang ulo sa dingding ng simento. Kung alam ko lang talagang hindi pa bumabalik ang alaala nito, eh di sana ipinaumpog ko pa siya ng ipinaumpog kay Patong. Pero syempre joke lang yun. Mahal na mahal ko kaya si James. O ano ngayon kung nasabi mo na kay Sofia na uwi ka? Takot ka sa kanya? Hindi naman sa takot ako sa kanya. Eh syempre nakapagbitaw na ako ng salita na dapat tuparin ko yun. Eh hindi naman taong kausap ang babaeng yun eh. Kaya okay lang kung hindi mo matutupad ang sinabi mo sa kanya, okay? Huwag naman sanang ganun. Kahit gaano ka pa kagalit sa tao, kahit alam mong hindi mo maintindihan ang ugali niya, hindi yun nangangahulugan na baguhin natin ang anumang alam nating tamang gawin. Eh, hindi naman tama ang ginagawa niya sa iyo eh. Hindi tama ang ginagawa niya sa ibang tao. Hindi porket mali ang ginagawa ng tao ay ibig sabihin, gagawin mo rin ang ginagawa nila. Kahit lahat ng tao sa paligid mo ay mali ang ginagawa sa iyo, hindi yun nangungulugan na mali din ang gagawin mo. Dapat panindigan mo ang tama. Kasi kapag nasa tama ka sa bandang huli, marirealize din nila na mali sila. Ano ba tong mokong na to? Nauntog lang ang ulo sa bato, may patama-tama pa itong naalaman. Pero humanga din naman ako sa kanya roon. Tama rin naman talaga siya. Kadalasan kasi kapag nawawalan tayo ng tiwala o respeto sa tao, gumaganti tayo. Kaya nga ay ayaw kong gantihan si Sofia kasi alam kong masama ang gumanti. O siya. Tama ka. Anong oras ba tayo babalik? Ngayon na yak. At saka di ba may test ka pa bukas ng maaga? Dapat makapaghanda ka. Running for summa cum laude ka pa naman. Baka mapurnada pa yun. Na talagang natandaan pa niya mga activities ko. Pumayag naman ng doktor na lumabas na siya. Nagpaalam kami sa aming mga magulang na malaki ang pasasalamat sa kanya, lalo na sa tita ko na natulungan niya. Pagkatapos namin magpaalam sa mga magulang ko ay bumalik na kami sa syudad. Matanong ko lang yak, ano pala yung ipapagawa sana sa ni Badong? Ang tanong niya habang patuloy sa pagdadrive. Ano? Nakaupo ka sa harapan niya, di ba? Gusto niyang... Ano bang gusto niya ipagawa sa'yo? May gusto kasi siyang ipagawa sa akin na hindi ko gusto. Hayop palang Patong na yun. Kung hindi lang talaga ako natumbas, siguradong wasak ang mukha nun. At palagi ba niya ginagawa yun sa'yo? Ay, hindi. Noon lang talaga. Wala bang girlfriend yun? Eh bakit lalaking pinapatulan niya? Patay na patay yata sa'yo yun eh. Hindi ko alam. Ewan ko sa kanya. Kung sa bagay, sa ganda mong lalaking yan, kahit sino naman mahuhumaling talaga. Hoy, di nga. Pero, kung sakaling nagtagumpay pa si Batong sa gusto niyang gawin sa akin at nakita mo pa, anong gagawin mo? Papatayin ko siya. Eh paano naman kung nagustuhan ko rin? Sira ulo ka. Hindi pwede yun, uy. Over my dead body. Bigla niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Ipinatong ang isang kamay sa gilid ng backrest ng isang upuan. Bumaling sa akin at tinitigan ako. Yak, magkapatid ba talaga tayo? Parang hinataw ng isang malakas na bagay ang aking batok. Himuko na lang ako. Hindi nakayanan ng kanyang titig sa sobrang pagkahiya ko. Oo naman. Magkapatid kaya tayo. Ikaw naman, biro lang naman sa akin yun. Bakit mo ba naitanong? At dahil natili ako nakayoko, hinawakan ng kanyang isang kamay ang aking panga at iniharap iyon sa kanya. Napilitan akong tingnan siya. Hinaplos naman ang isa niyang kamay ang mukha ko at nanatili siyang nakatitig sa akin. Nakabibingi ang katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Hinayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Pakiwari ko ay ayoko nang matapos ang sandaling iyon. Parang may ibang klaseng kalampag akong nadarama sa dibdib ko. Maya-maya'y nakita ko na lang ang unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa mukha ko. I love you, Yak. Proud na proud ako na naging kuya mo. Hindi na ako umimik. Ibinaling ko na lang aking paningin sa kalsada. Pero hindi ko rin alam kung ano yung ginawa niya, kung bakit niya ako tinitigan. May kilig akong nadarama pero hindi iyon ang aking hinihintay.
Aalis na ba tayo? Ang tanong ko sa kanya at sa kanya pinandar muli ang kotse. Alam mo, Yak, buti ka pa. May nagkakagusto sa'yo. Samantalang sa akin wala. Ang sabi niya habang nagmamaneho. At sino naman nagkakagusto sa akin? Si Badong. Gusto mo ba siya? Sira. Bakit ko gustuin si Batong? Dahil ba hindi siya kagwapuhan o dahil hindi siya babae? Napaisip naman ako sa tanong niya. Parang sinisilip niya ang aking pagkatao. Kaya ang nasabi ko na lang, bakit naman kay Badong napunta ang usapan na to? Wala. Kuya mo ako kaya ang gusto ko lang malaman ang nararamdaman mo. At sa tingin mo talaga, gugustuhin ko si Badong, ganun. At ika nga maalala ko lang. At bakit sinasabi mong walang nagkakagusto sa'yo? Patay na patay nga si Sofia, di ba? At saka bukod sa kanya, dami pa kayang nagkakagusto sa'yo, nakakrush sa'yo. Hindi mo ba napapansin yun? Talaga ba? O sino-sino naman sila? Alam kong biro lang niya ang tanong na iyon. Alam ko kasing alam din niyang marami nagkakagusto sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na isa na ako doon, pero hindi ko na itinuloy pa ito. Si Sofia nga, di ba? Sofia? Sino ba si Sofia? Hindi mo siya kilala. Yung patay na patay sa'yo. Kulang na nga lang itali ka sa kanyang bewang hindi mo kilala. Hindi ko nga kilala yun. Sino ba talaga yun? Nasa ganun kaming pag-aasaran ng may napansin naman ako. Yak, teka. Parang hindi na ito yung daan pabalik Hindi naman tayo dito dumaan. Ipinarada niya muli ang kotse sa gilid ng highway. Sigurado ka hindi ba talaga ito, Yak? Hindi ito. Sigurado ka? Sigurado ako. Ilang beses na kaya akong pabalik-balik kapag umuwi ako sa probinsya kung walang pasok sa school. Kaya sigurado kong hindi ito yun, Yak. Naliligaw tayo. Di ko kasi kabisado saan pala ang daan? Nalinti ka na. Ikaw ang nagdadrive, di ba? Bakit ako ang tatanungin mo? Dapat tinandaan mo yung kahapon. Wala nga Hindi ko na matandaan. Okay, sige. Mas maganda siguro magtanong-tanong tayo. Magtatanong na sana ako sa dumadaang mama na tingin ng tingin sa aming kotse. Siguro nag-oosyoso kung ano nangyayari o ano ginagawa namin. Sandali lang, Yak. Huwag mo na, Yak. Nahihilo ako. Ha? Baka sa pagkakauntog mo yun kahapon. Ikaw kasi nagpumilit ka ng umuwi. Hindi naman siguro. Parang nahilo lang talaga ako. Iba lang ang pakiramdam ko. Siguro mas maganda pahinga muna tayo ng sandali. Kahit mga 30 minutes lang. Okay, sige. Ini-adjust naman niya kanyang upuan para ma-recline ito. At habang naka-recline siya, nanatiling nakaandar ang aircon ng kotse pati ang music. Ini-recline ko na lang din ang aking upuan. Bagamat hindi ako nakatulog, hinayaan ko na lang siyang makapagpahinga. Hindi na lang ako kumipo, hindi na ako nagsalita. Nakinig lang ako ng music. Pero maya-maya'y hindi na rin ako nakatiis. Tumagilid ako paharap sa kanya. Pinagmasdan ko ang kanyang anyo. Ang braso niya ipinatong niya sa ibabaw ng kanyang noo. Habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa side view ay aninag na aninag ko ang tangos ng kanyang ilong, ang kinis ng balat ng kanyang muka at ang magandang mga labi. Dagdagan pa sa kanyang suot na damit na pulang body fit na t-shirt na may stripe na 3 itim sa balikat patungo sa tulo ng sleeves at ang kanyang pantalon naman ay itim na maong. Ang sapatos ay kulay itim na Adidas. Ang kanyang suot na body fit, bakat na bakat ang hubog ng kanyang dibdib. Dahil matangkad siya, ang gandang tingnan. At ang kanyang mga hita, bakat na bakat din ang mga muscles nito. Parang isang football player. Bulaga! Ay, kabayo! Si Raulo ko talaga, ginulat mo ako. Nasaan nakaaway? Nasaan sila? Gusto mo patayin ko sila? Ha? Sira, naiinis ako sa'yo. Huwag ka magpatawa dyan. Ikaw ba ang kaaway? Babarilin na kita. Papaluin kita ng batuta ako. Ewan ko sa'yo. Galit ako. Isa akong gwardya. Pero wala pa ako nabaril. Babarilin ko mga taong galit sa akin. Gwardya? Baril? Baka naman talaga nanumbalik na talaga alaala niya. Yak, naalala mo na? Ang alin? At sino ka? Ako si Yak. Si Jazim. Naalala mo na? Oo, ikaw si Jazim. At wala akong pakialam sa'yo.
Papatayin na kita. Yak! Yak! Nasasakal ako! Hindi na ako natutuwa! Papatayin kita! Papatayin kita! Rico! At doon ko pinhalo ang parte ng ulo niyang nakabindahe. Ano, naalala mo na? Oo, naalala ko na. Sino ako? Si Jazim. Saan tayo pupunta? Uuwi na. Saan? Yan ang hindi ko alam. Pinagmasdan kaya kita nung nagising ako sa pagkakaidlip ko. Tinititigan mo ako. Pinagmamasdan mo ako na maigi. O ano naman ngayon? Alam mo, kung hindi lang talaga kita kapatid, pag-iisipan talaga kita na may something ka sa akin. May problema ba doon? Pakiwari ko'y parang nasabugan siya ng isang malakas na bomba. Bigla siyang natameme. Nakalulunba ng pulbura ng dinamita o ano. Kitang-kita sa kanyang mukha na ang labis na pagkabigla. Tinitigan niya lang ako. Hindi nakagalaw. Ang bibig ay nakabuka pa at pulang-pulang kanyang mukha. O ano? Di natameme ka? We, di nga. Ang nasabi lang niya. Parang iyong isang taong na corner. Na booking sa akto na hindi makapagsalita. Walang pumasok na sagot sa isip kundi yun lang. Maya-maya'y bumawi na rin siya ng pangungulit sa akin. Sabay kurot sa pisngi at tinulo pa ang buhok ko. Siguro hindi niya na sineryoso ang aking sinabi. Mas mabuti pa, tara na. Alam mo na ang daan? Ay, oo nga no. Saan nga pala ang daan? Inirapan ko na lang siya. At nung may dumaan na isang mama, iyon ang tinanong ko. Ay, hindi ito ang daan patungong Oriental. Lampas na kayo. Bumalik kayo sa may crossing at lumiko kayo sa kanan. Sabi ko na nga po eh. Natuntun din namin ang tamang daan. At habang binabaybay namin ang highway, bigla siya nagtanong. Sino pala ang pupuntahan natin, Yak? Pupuntahan? Saan? Sa pupuntahan natin. Wala tayong pupuntahan, tangi. Uwi ka na sa pinakamamahal mong si Sofia. At ako naman babalik na sa boarding house namin. Sofia. Sofia. Ang pagkakasabi niya na para bang pilit na kinikilati sa isip ang pangalan ni Sofia. Hindi ko na pinansin yun. May sama ko ng loob na talagang binabanggit-banggit pa niya pangalan ni Sofia. Nakatulog naman ako ng ilang oras sa biyahe at nung nagising ako, nakarating na pala kami sa syudad. Yak, saan pa boarding house mo? Hindi mo alam? Nakailang punta ka na ron ah. Ganun ba? Sorry ha. Saan nga yun? Yan oh, yan. Liko ka yan. Tapos diretso hanggang sa marating mo ang isang kapilya. Yan na. Yan na, malapit na dyan. Dyan yung boarding house ko. Nakarating naman kami sa boarding house ko. Pero nung lumabas na ako sa kotse at pagkatapos ko magbabay sa kanya. Yak. Saan nga pala ang daan patungo sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko? Bakit sa restaurant ka uwi? Hindi sa bahay mo? Saan ba ang bahay ko? Ano ba nangyayari sa'yo, Yak? Ayan o! Yan! Yung mataas na building na may billboard, yan yun. Kung gusto mong sa restaurant ka uwi, sige. Nakita mo yung building na yan sa may likod ng billboard. Crossing yan at kumaliwa ka. Diretsuhin mo lang yan. Pagkatapos yan may makikita kang 3 palapag na building na halos puro salamin na may malapad na parking area sa harap at magandang pagkakalandscape na lawn. Restaurant nyo yun ang mahal mong si Sofia. Sofia. Sige, okay. Thank you, Yak. Maraming salamat. At habang naglalakad naman ako patungo sa boarding house namin, tila walang mapagsila ng saya ng aking nadarama. Parang nagturo lang kaming dalawa ni Marlon. Nagbakasyon na kaming dalawa lang. Sobrang saya kong nakatulog siya sa bahay namin. Nakausap niya mga magulang na tuwang-tuwa at impress sa kabaitan niya. Lalo na sa pagtulong niya sa tita ko at ang pagdadala niya na kung ano-anong pasalubong sa kanila. At ang lalo ko pang ikinatuwa ay ang walang tutol ang aking mga magulang sa kanya na ang kining anak nila. Pakiramdam ko tuloy ay talagang isa akong dalaga na finally ay ipinakilala sa mga magulang ang nobyo. Ang sarap palang maging dalaga. Yun lang ang tumakbo sa isip ko. Lalo na yung pagbabanting naming 3 kasamang tatay ko. Kung saan ay dead malang ang tatay sa nakita niya sa amin ni Marlon. Ngingiti-ngiti lang ay tay na parang nasiyahan pa. Parang perfect na talaga ang lahat.
Walang hadlang para kami ay tuluyan ng magsama sa isang bubong. Kulang na nga lang na officially ay sabihin ko kay Itay na, Itay, ito na po si Marlon ng aking nobyo at napipintong manugang ninyo. Napagdesisyon na po naming magsama, bumuo ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Parang nakikinita ko na ang kanyang isasagot. Talaga anak, ang galing mo talagang pumili ng lalaki. Gwapo, mabait, mayaman, may magandang kotse. Tamang-tama anak, dahil sabik na akong mag-apo. At dalian nyo na ha. Pero syempre, sa pangarap ko lang yon. Nasa ganun akong pagmumuni-muni at pagsamsam sa mga juicy na pangyayari habang ako ay naglalakad nung may sumigaw sa akin habang hinahawakan ng mga kamay ko. Sumama ka sa amin, ngayon din! Itutuloy.